Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Ayon sa balita ay nag-launch nga si LTO ng website kung saan ay maaari nating malaman or matrack yung status ng ating mga plaka and yung mga driver's license natin. Kaya naman sa video na ito mga kamots, yan ang pag-uusapan natin kung ano nga ba ang maitutulong sa atin itong website na ito kung ang mga motorsiklo natin or mga sasakyan natin ay wala pang plaka. Paano ito magiging kapaki-pakinabang sa ating mga motorista? Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. Okay, so let's talk about the website itself na nilaunch ni LTO ayon sa balita. Ang tawag dito sa website na to mga kamos is LTO Tracker, which is kung saan i-input mo lang yung details ng motor mo o yung plaka ng motor mo, sasakyan mo, doon mo na malalaman mga kamos yung status kung nasaan na nga ba at kung meron na nga bang plaka na available para sa sasakyan at motorsiklo mo. So itong website na to mga kamots is under by Land Transportation Office or LTO para mapabilis yung pag-trace or pag-track natin ng mga plaka natin mga kamots kung available na ba sa mga LTO branches nationwide. Pag-usapan natin paano nga ba gamitin itong pinakabagong website na ito coming from LTO, which is the LTO Tracker. Paano natin malalaman kung may available ng plaka yung ating mga sasakyan o motorsiklo sa pamamagitan ng website nito. So narito ang mga steps para gamitin ng LTO Tracker. O una, pumunta kayo sa web browser ng mga cellphone ninyo. Pag nakapunta na kayo sa web browser, i-type nyo lang yung ltotracker.com. After nyo makapasok doon sa LTO Tracker website, may lalabas na portion doon mga kamos na track your application. So dito sa track your application, meron dalawang portion na pagpipilian, which is yung driver's license and then yung plate number. So sa LTO Tracker mga kamos, hindi lang plate number ang pwede nating matrace or malaman yung status, which is yung driver's license din. Focus muna tayo sa pag-track ng mga plate numbers ng mga sasakyan or motorsiklo natin. Kung gusto nyo matrace status ng plaka ng mga sasakyan ng motor ninyo, so dun sa baba mga kamos may makikita kayong please enter your plate number or MB file number. So i-input mo lang plate number mo doon kung meron ng plate number na naka-reflect sa official receipt ng sasakyan or motor mo. Kasi minsan may nakalagay na doon sa OR pero wala pa yung mismong physical na plaka o yung mismong plaka na sasakyan o motorsiklo natin. Kung wala pa, MB file number. I-enter mo yung MB file number doon. Tinry ko itong subukan itong LTO Tracker na to sa atin mga kamos. No? Kasi si Honda Beat FI version ko natin or Blacky Beat, until now wala pa tayong mismong physical plate o yung plaka sa kanya, no? 2020 ko pa siya nabili sa kasa. 2025 na ngayon, 5 years na. So wala pa rin siyang plaka until now. Tinry ko tong LTO Tracker na to. Tinignan ko kung meron na bang available plate sa LTO. Nilagay ko yung MB file number ni Blacky Beat na kamos din sa portion na hinihingi doon sa MB file number kapag gusto natin malaman yung status ng plaka natin. And then ito yung lumabas. Please complete your information. Nilagay ko dun mga kamots yung mga details na hiningi tulad ng plate number. Dito sa plate number mga kamots, nilagay ko dito yung batch number na nakalagay doon sa OR ko. Yun pa lang kasi yung nakalagay sa official receipt ni Blacky Beat nung pinarehistro ko siya, no? Wala pa siya talaga siyang plate number. Paano nga ba malalaman ng pagkakaiba ng mismong plate number sa batch number? So sa plate number mga kamots, meron itong halong mga letters. Pagdating sa batch number, puro numbers lang. So, yun po yung kaibahan ng dalawa. So, huwag kayong malilito doon mga kamos, no? Baka mamaya isipin nyo may plaka na yung motor nyo. Pero hindi nyo alam, batch number pa lang pala yung nakalagay doon sa OR. Pag plate number na po yun mga kamos, dapat may halo yung mga letters. So, nilagay ko doon yung batch number mga kamos na 6 digits. And then, MB file number, nilagay ko pa rin. And then, birth date ko, first name ko, last name ko, middle name ko. Suffix, hindi ko na nilagyan. And email address ko, in-input ko din doon. And then lastly, yung mobile number ko. Medyo na-confuse lang ako sa last portion ng part na yun, which is pinapipili ako kung saan daw ako nag-create ng transaction. So nakalagay kasi doon, where did you create your transaction? May dalawang choices doon mga kamos, which is yung LTO office or car dealership. So medyo na-confuse ako doon sa part na yun, pero ang pinili ko na lang is yung car dealership since sa kasa naman natin binili yung motorsiklo natin. So nilagay ko doon yung dealership name, which is the Motor Trade, and then yung branch kung saan branch ko sa kinuha. So hindi ko na lang babanggitin. So dinagay ko yun mga kamots, Motor Trade, and then kung saan branch. After ko ma-input lahat ng details na yun mga kamots na sinabi ko kanina, ay kinlik ko yung submit and continue. Then ito yung lumabas. Your details are being reviewed. It will take a maximum of 7 days to be verified. Sabihin, maghihintay pa tayo ng 7 working days para ma-verify kung may available na bang plaka sa LTO.
Then sa baba nun mga kamos nakalagay yung in-input kong batch number na nakalagay doon sa OR ni Blackibit natin. Sa madaling salita mga kamos, hindi pa agad-agad natin malalaman kung may available na ba na plaka sa mga motor o sasakyan natin. Since batch number kasi yung in-input ko dun sa details mga kamos, maaaring wala pa talagang plate number si Blackibit. Kaya siguro sinabi doon na maghintay ako ng 7 working days para ma-verify kung meron na bang plaka. Yung sa balita mga kamos, kung meron ka ng available na plaka na naka-reflect sa OR or official receipt ng sasakyan o motor mo, so i-input mo na lang yun sa LTO tracker. On the spot din, malalaman mo rin kung available na ba yung physical plate ng sasakyan o motor mo at kung pwede na ba itong kuhanin sa LTO. Sa ibang senaryo, kung available na yung mga plaka ng mga sasakyan o motor natin, mga kamos, ganito kasi yung lalabas sa website ng LTO tracker. Nakalagay doon, plate number available. Your plate number is available at your dealership. Please contact them for further details. So yung kasi yung lalabas mga kamos kung meron na talagang available na plaka. So sa case natin mga kamos, since batch number lang yung nilagay natin, so iba yung nangyari, which is kailangan pa natin maghintay ng 7 working days para ma-verify kung may available na bang plaka. Kapag nakita natin doon sa LTO tracker mga kamos na may available ng plaka para sa sasakyan at motor natin, pwede na natin itong makuha mismo sa kung sa LTO to available. And then ang kagandaan pa dito mga kamos, ayon kay LTO, pwede na natin itong pa-deliver mismo sa address natin, which is hassle-free mga kamos dahil hindi na natin kailangan pumunta pa sa LTO para lang kunin yung physical plate ng mga sasakyan or motor natin. Sa pamamagitan ng courier services mga kamos, pwede na natin ipa-deliver diretso na sa bahay natin yung mga plaka na sasakyan at o motorsiklo natin. So let's talk about the benefits of using LTO tracker na sinasabi ni LTO. So ano-ano nga ba ang mga benefits nito para sa ating mga motorista? So unang benefits na sinasabi dito mga kamos, effortless tracking. Our cutting edge tracking system allows you to monitor the status of your driver's license and plate numbers applications in real time. No more waiting in the dark and stay informed every step of the way. Which is totoo naman mga kamos, hindi na natin kailangan pang magpabalik-balik sa LTO para lang i-follow up or i-monitor natin yung status ng mga plaka ng mga sasakyan natin or motorsiklo natin. So sa tulong ng LTO tracker na nilaunch ni LTO, mas madali para sa atin malaman ng information regarding sa mga plaka ng mga motor o sasakyan natin. So swift delivery. Say goodbye to lengthy delays. We are ensure prompt and secure delivery of your driver's license and plate number right to your doorstep. We prioritize efficiency so you can hit the road without unnecessary delays. As I mentioned earlier mga kamusik, once na available na nga yung plaka natin, pwede na nga natin to ipa-deliver mismo sa address natin or sa mga bahay natin. Kasi hindi na natin kailangan pang pumunta pa sa LTO para tayo pa mismo ang kumuha nito. Pangatlong benefits nito para sa atin mga kamos na paggamit ng LTO tracker ay secure and reliable. Our system employs state-of-the-art security measures to safeguard your sensitive information throughout the entire process. Your data security is our top or main priority. Which is totoo naman mga kamos, kasi sa panahon ngayon ay mahalaga maingatan natin yung mga masaselang impormasyon natin, lalo-lalo na kung ito ay may kinalaman sa ating pagkakakilanlan. So in my opinion mga kamos, kaya siguro naglabas ng ganitong programa or website si LTO na kung saan tatrack na natin mga kamos kung may available na bang plaka yung ating mga motor o sasakyan. Kasi dahil na rin sa pagbabalik ng NCAP. Dahil sa NCAP ay pangunahing batas na dapat ay merong ng plaka yung mga sasakyan or motorsiklo na. Dahil ito yung paraan or way para mahuli yung mga sasakyan or motorsiklo na lumabag o may violation sa kalsada. Sa pamamagitan ng CCTV mga kamos at pagkuha sa plaka ng mga sasakyan o motor natin. So doon malalaman mga kamos kung meron ba tayong violation sa kalsada. So yan po yung mga ilang information regarding sa bagong launch na website ni LTO, which is the LTO tracker, na kung saan ay pwede na natin matrack or masubaybayan yung status ng mga plaka ng mga sasakyan or motorsiklo natin. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano ito gamitin, kung paano natin ito mapapakinabangan as a rider, lalong-lalo na kung ang mga sasakyan o motorsiklo natin ay yung mga wala pang plaka. And yung regarding sa LTO amnesty mga kamots, sooner or later ilalabas na yan ni LTO. So abang-abangan nyo yan dahil isi-share ko rin yan dito sa ating YouTube channel. So muli maraming salamat sa inyo mga kamots. Stay safe, ride safe always.